Meron ba kayong napansin o ako lang dito sa nilabas ni Senator Risa Hontiveros na text message daw nitong si alias Rene ng June 22 at 23, 2025 na nagpaparescue siya? Nakita ko to sa sa Facebook page ni Senator Risa Hontiveros at medyo natatawa lang talaga ako. Anyway, bago natin pag-usapan yan, pagbigyan muna natin si alias Rene kasi itinanggi niya itong text message na to. Mabilis lang to, pagbigyan na natin sumagot si alias Rene ngayon doon sa press con ni Mr. Chair Kaayo, Senator Risa Hontiveros. Pagbigyan natin si alias Rene. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo si Kibuloy. So, walang katotohanan daw. Pinabubulaanan niya yung sinasabi ni Risa Hontiveros na nakidnap siya. Na yung basehan ni Risa Hontiveros ay yun ngang text message daw na sinend sa kanila ni alias Rene na nagpapatulong daw siya kasi kinidnap siya. So, wala daw katotohanan yung kinidnap siya. Okay. Pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. So, wala daw siya doon. Pero ang sinasabi doon sa text message ay nasa daw siya, nasa Glory Mountain daw siya. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya. Patay tayo dyan. May mga ebidensya daw siya. Isampa mo na yung kaso, Senator Risa Hontiveros. Huwag ka nang pumunta sa NBI pa para manghalap daw ng ebidensya. Meron daw siyang ebidensya. Isampa mo yung kaso kay alias Rene o kay Michael para ilabas niya yung ebidensya niya. Sige, isampa mo na. Ang tagal. Kaukulang ebidensya papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. Patay tayo dyan. Ang bibigat nito, guys. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa iyo. Titindigan. Yeah. Una, hindi daw siya nag-text. Nasusuka daw siya sa'yo. Shit! Ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. So, ngayon, balikan natin yung text. Natatawa lang ako dito. So, ito yung text. Dito sa ano ba to? Sa left side. So, dito yung unang picture. Ito. Yung unang picture. Sabi dito, help me. Kinidnap ako at tinakot ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Barangay Tamayong, Kalinan, Davao. Send rescue now, please. ASAP. Baka ilipat nila ako sa kubo right side ng kalsada near mansion near entrance for signal. Yan daw ha. Now, dito sa baba, yung sumunod. Help me please. Send rescue now. Very scared and tired. Una, kung ikaw ay kinidnap, takot na takot ka na sa buhay mo. Pagod na pagod ka na. Ito, wala ka na talaga sa matinong pag-iisip nito. Pero ang katakataka, bakit nakapag-construct ka pa ng sentence sa English? Nakapag-English pa siya sa halip na Tagalog, Bisaya, or whatever, nakapag-isip pa siya na ang itatype niya, ang i-message niya sa kanila ay English. So, ang lumalabas dito sa nilabas nila ay
text message talaga to. Text message daw. Kasi mayroon pang itong pangalawa at pangatlong ano nila, photo na nilagay dito, screenshot. Text message nga. I mean, regular message to, SMS. So, pero mapapansin nyo dyan sa tatlo na yan, guys. Itong una, yung text daw, di umano na galing kay alias Rene na itinanggi naman niya. Ang makikita mo dito, yung una, napakalinaw. Pero yung pangalawa, pixelated. Yung pangatlo, pixelated din. Grabe. Ang sabi niya dito, poor signal. Pero kung mapapansin ninyo, yung pangalawang message, yung details daw niya, ay sinent daw ng 1927. Na-receive din ng 1927. So ano to, 727 sinend sa'yo, kung nasaan siya ay poor signal, at the same time, na-receive mo din kaagad ng 1927 din. Hindi ko alam wala bang delay kapag nagsisend ng message, lalong-lalo na kapag poor signal? I don't know hindi ko lang alam. Kasi parang the same talaga na wala man lang kahit konting delay, kahit 1 minute delay man lang. Ganon din dito sa pangalawa. Sinend ng alas 10, na-receive daw ng alas 10. So, ganun na pakaganda yung signal natin dyan sa Pilipinas. Pero according sa kanya, sa unang text niya, poor yung signal niya. Pero, amazingly, na-receive nila ng ng the same din. Wala man lang pagitan ng oras kung kailan sinend at kailan na-receive. Now, ito yung tanong. Sino o kanino nag-send? Di umano si Michael ng message na nagpaparescue na siya. Okay. So, eto. Tignan natin dito sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Sino yung tinext niya? Dito rin ako may problema. Also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako." So yun yung text. Napansin ninyo ba? Napansin nyo? Kung sino yung tinext ni alias Rene o ni Michael, staff daw ni Senator Risa Hontiveros. Etong problema ko ngayon. Sa press con din na to, sinabi mo na kapag katapos na yung investigasyon, tapos na din yung pagbibigay ng proteksyon ng institusyon o yung USAA. So ngayon, pinasa mo na siya sa partner organizations ninyo o yung mga religious group na tumutulong para magbigay ng proteksyon sa mga witnesses mo. Now, eto ang problema. Bakit yung staff mo pa ang kinukontak? Kung wala na sa poder ninyo, kung wala na sa umbrella ng Senado, yung proteksyon na ibinibigay para dito sa witness na to, bakit yung staff mo, yung opisina mo pa, yung kinokontak niya? Di ba dapat yung nagbibigay na ng doon na kaagad siya manghingi ng tulong doon sa lastat sa kanya, doon sa nangangalaga na sa kanya? Hindi ba dapat ganun yun? Bakit sa opisina mo pa? Ano pa ang kinalaman mo sa witness na yan? Ikaw ang nagsabi na tapos na yung investigasyon at nagtatapos na din yung proteksyon na ibinibigay ng Senado sa mga witnesses na yan. Eto pa ang problema. Hindi kaya alam na ninyo na magre-recant itong si alias Rene? Kasi dito, sa inilabas mo din na ebidensya mo, ay eto February 27, 2024 pa ito. Okay, higit 1 taon na to. Ang sabi ni Michael dito, nagkausap kami ng friend ko na ex din na kinausap siya para kausapin ako.
Yung about sa recant. Mag-recant daw ako para mapahiya si Senator Risa Hontiveros. Bla 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 bla. So, you know na magre-recant siya. Meron ng idea sa kanya na magre-recant siya. May possibility na February 2024 pa ay posibleng magre-recant o babawiin niya yung mga pinagsasasabi niya. Here is my theory. Ikaw din mismo ang nagsabi, Senator Risa Hontiveros, dyan sa press con na yan, na bago lumabas yung video at bago nag-text si Michael na na-kidnap siya, ikaw mismo ang nagsabi na lumabas siya sa proteksyon na ibinibigay ng mga religious organizations, religious groups na partner ninyo na magbigay ng proteksyon. So, theory ko lang to. So, nung lumabas siya, medyo alam nyo na ba't lumabas to sa witness protection natin? Gagi. Paranoid kayo ngayon. Ang unang papasok sa utak nyo ngayon, naku, patay tayo dito, baka mag-recant to o baka bawiin niya yung mga sinabi niyang testimony dito. At baka ilaglag tayo ni Michael alias Rene na binayaran natin siya. Paano kaya to? Anong gagawin natin? Panic ngayon. So, theory ko lang to ha. Baka naman, gawa-gawa nyo na lang yung text message na yan. Gawa-gawa nyo na lang itong text message na to para masabi ninyo na nakidnap nga itong si alias Rene. Na papasok yung narrative ninyo na may nang-kidnap sa kanya kaya napilitan siya ngayon na bawiin yung mga testimonya ng binigay niya sa iyong ginawang pagdinig dyan sa Senado. Hindi kaya ganun yung nangyari? Kasi February 2024 pa lang, alam nyo na na pag lumabas to baka mag-recant. Kasi nga may nag-o-offer, sabihin na natin na offeran din siya ng mas malaking halaga dun sa kabila para i-recant yung mga sinabi niya. At ikaw din yung ilaglag. Alam nyo na yung mangyayari. So what are you going to do? Gagawa kayo ng mga ebidensya na magdidiin kay Michael. Ito pa, yung mga ibang sinend mo, pinakita mo na mga ebidensya mo ay WhatsApp yun. Hindi yung text messages. So, bakit text message yung ginamit ni alias Michael? Bakit hindi yung WhatsApp? Siguro kasi dahil, kung gawa-gawa nyo yung message na yun, kasi tinanggi ni Michael na nag-message daw siya sa inyo na nakidnap siya. May detail dun din na nilagay nyo Poor signal. Diba? Poor signal. Para Kaya text message yung ginamit ni Michael kasi hindi niya ma-access yung kanyang WhatsApp. Kasi nga mahina yung signal. Ganun ba yon? Ito pa, kailangan yung patunayan ngayon na mabilis lang yan Kasi 'di ba, may SIM registration na tayo. So, may number na ginamit si Michael. So, ibig sabihin yan, nakarehistro yan. Malamang. 'Di ba? Kasi hindi ka naman na magagamit ngayon ng SIM card kung hindi mo i-register 'di ba? Ngayon, ang problema lang diyan, kung gumamit din ng ibang pangalan o baka binigyan din ng SIM card, yun na naman, labo-labo na talaga 'to Pero bottom line, natatawa lang talaga ako dito sa text message na to. Kasi you are scared, takot na takot ka sa buhay mo. Pero ang napili mo pang language na gamitin, na mag-text, na magpaparescue ka, ay English pa. Di ba? Mag-iisip ka pa niyan Mag-iisip ka pa. Magta-type ka pa niyan. Mag-iisip ka pa. Help me please. Send, rescue now, very scared and tired. Wow! Ba't ganun? Ay, nako. Tapos tingnan nyo ito. Itong una, tsaka yung pangalawa. Yung help me.
Please, pareho-pareho yung help me. Tatlong E, tapos LP. Nagpaparescue ka, tapos I don't know. But for me, dahil itinanggi ni Michael yon na nag-text siya, kailangan yung i-prove na yon na siya talaga yung nag-text sa inyo. Kailangan nyo ngayon maglabas ng ebidensya. Kailangan nyo patunayan na nag-send nga sa inyo ng message si Michael na nagpaparescue. Sakit ng ulo mo dito, Senator Risa.